Isang magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 Usapang Kay Year-Ender 2025 kung saan ating babalikan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin at Diyos na mapagmahal, sa pagtatapos ng taong 2025, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at isip na naghahanda para sa bagong simula. Marami kaming pinagdaanan, Panginoon, mga araw na kami masaya, mga sandaling kami napagod, mga planong natupad, at mga pangarap na hanggang ngayon ay inaantay pa. At lahat ng ito, hindi mo kami pinabayaan. Sa lahat ng ito, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang Emmanuel, ang Diyos na kasama namin. Salamat po, Lord, sa mga biyayang tahimik ngunit totoo. Sa mga araw na akala namin walang nangyayari, pero ikaw pala ang nagtatanim ng pag-asa. At sa lahat ng taong naging tanda ng pagmamahal mo sa amin. Sa pagtatapos ng taong 2025, hinihingi rin namin ang grasya ng pagpapatawad at paghilom. Tulungan mo kaming bitawan ang mga sama ng loob, pagod ng puso, mga pagkakamaling gusto naming ituwid, at ang bigat na hindi na namin dapat isama pa sa darating na taon. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, gaya ng paglilinis mo sa sabsaban, para maging tahanan ng kapayapaan. Panginoon, pagandahin mo ang aming pagtanaw sa darating na taon. Punuin mo kami ng pag-asa na hindi nauubos, ng lakas na magpapatuloy at ng liwanag na magdadala ng kabutihan sa iba. Basbasan po ninyo ang Usapang Kay at Radio Maria Philippines, ang bawat host, producer, listener at kalakbay. Gawin mo kaming tunay na tagapaghatid ng iyong mabuting balita upang ang bawat episode, bawat kwento, maramdaman ng mga tao na may Diyos na nagmamahal na walang kapalit. Sa iyo namin iniaalay ang taon na nagdaan at ang bagong taong darating. Ikaw nawa ang maging huwaran namin, ilaw namin, at kasama namin sa bawat hakbang. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang Kay sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Kindly visit also our official website, radiomaria.ph. Mababalikan din pong mga episodes ng Usapang Kay sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang Kay ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Hindi niyo po ako lagi nakikita sa programang Usapang Kay dahil po ako'y gumaganap behind the scenes. Ako po ay si Father Louis Coronel OP, ang makakasama ninyong magbalik tanaw ngayong araw na ito. Kamusta po ba ang 2025 ninyo? Kahit marami pong pagsubok, ay hindi nawala ang biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Samahan niyo po ako sa episode na special na ito. Ito ang Usapang Kay Year-Ender 2025. Bisahan po natin ang simula ng taon, kagalakan, kandila, katapatan. Nagkaroon po tayo ng Season 3 season opener noong January 6, 2025 at pinag-usapan ang kagalakan ng Jubilee of Hope na kabubukas pa lamang nung panahon ngayon. So we open 2025 our Season 3 with hope. Ngayon po ay 2025. Yes, bagong Happy taon. New Year. Happy New Year. Sister, Father, sa mga nakikinig, no? Sa mga nakikinig, 2025. Yes. Ano nga ba ang 2025? Bakit
bakit napaka-special itong 2025, Father Paul? Alam ko, Oo. nabanggit mo sa prayer mo kanina. Yes. Pero ano nga ba sa simbahan ng 2025? Oo, siguro, no? Marami yung mga nakikita nating mga post ngayon sa Facebook ng opening ng mga Jubilee door sa iba't ibang mga simbahan. So, ngayong taong 2025 ay pinagdiriwang natin yung tinatawag nating Jubilee Year, no? Which is yung huli nating ordinary Jubilee ay celebrate natin yung year 2000. Yeah. No, nandun ba kayo noon, Father and Yes, Sister? yes. Buhay na tayo. Pero yung ibang tagapakinig, wala pa yata nung year 2000. Hindi, Hindi pa malamang- pinapanganak. Hindi pa Ay, pinapanganak. malamang marami rin saka nakikinig Oo. natin, ano? Kasi akala natin yung year 2000 na yun parang Katapusan na. Katapusan na. Saka parang ito na yung pinakadulo, no? Yes, millennium. Millennium na nga kasi parang Second millennium. naalala ko nga yung pag sinabing 2000, natatakot tayo na yung mga computer, Yeah, no? magbabagdown. Magbabagdown Yes, na. at saka yung katapusan na daw ng mundo. Kasi 2,000 years ago na rin yung pagkabilang natin. So parang, at saka syempre, also in a way, nagiging masaya ang mga tao dahil nakarating tayo sa 2,000. No? Nasa ka ba nun, Father Dex, ng year 2000? Ay, nasa novice kami. Sa Manawag. Ayun, no? So ako nasa Consulancy. Oo. Si Sister, nasa ka nung year 2000? Naging superior ako sa Tagaytay. Direct ka na nun. So ano naman, Nagkakalat tayo. ano ba yung ibig sabihin ng Pilgrims of Hope? Siguro simulan natin, sister. Ano ba yung sinasabi ng ng Vatican na we are celebrating it with the theme of Pilgrims of Hope? Pilgrims of Hope. Tayo yun no? We are the pilgrims. And yung pag sinabing Pilgrims of Hope, it is we, no? Is open for renewal, for forgiveness, and for reconciliation. And it gives us an opportunity to pause, to reflect, Mhm. no? And examine our life and kung ano yung dapat nating baguhin sa ating sarili. So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng simbahan. Oh, may At tuloy-tuloy ang saya sa Santo Niño episode natin noong January 20 kung saan nakita natin at pinagnilayan na ang Diyos naging bata para ituro na ang pag-ibig ay simple, masaya at mapagpakumbaba. Pero speaking of kapa, bakit nga ba si Santo Niño nakakapa? Kasi pag sinabi nating ninyo, ay di ba para dapat bata na Nakakapa. Oo, bakit nakakapa? Ba't may corona? Para siyang hari. Para no? siyang hari. Oo. Oo. May corona, may kapa, may scepter. No? Mm-mm. Is a child pero at the same time a king. No? Na, di ba yung image niya, meron siyang hawak na globe. Globo. No? That would signify na he ruled the world. Tama ba, Father Paul? Actually, parang narinig ko rin yan, no, na although siya ay ninyo, para siyang maliit na lalaki. Parang ganun yung depiction sa kanya. No? Kasi kahit na siya ay bata, no, yung pagdadamit niya ay hari. No, yun nga, meron siyang corona, no, meron siyang scepter, meron siyang kapa. No, so siya yung hari natin, no? And then yung mundo, 'di ba, hawak-hawak niya yung mundo. Yeah. O naalala ko dati pag prosesyon ng Santo Niño, 'di ba pinapadala yung mga Santo Niño? Ewan ko na-experience niyo 'yon, 'di ba may dala-dala kang personal image. So ako sumali ako noon and then very careful ako, ingat na ingat akong magdala kasi nai-imagine ko pagka gumalaw yung hawak ni Santo Niño na globe, magkakalindol. Ganun ba yun? Hindi, I mean, ganun ako imaginative at saka sineryoso ko talaga na yung hawak-hawak niya. Yun yung globe. No? Kaya sabi ko, hindi dapat itong magalaw kasi pag ginalaw ko, gagalaw din yung earth. Parang, mga bata, di ba, ganyan mag-isip. No? So, Pero, oo. Kasi, speaking of sinabi mo, Father, di ba dinadala nga natin yung mga Santo Niño, pinuprosesyon pa nga Sinasayaw? Yes. Sinasayaw? Sister, sa bakit amin sinasayaw hindi. yun? Sa Sige, Tarlac sige, sa inyo. hindi. Pero Anong ginagawa niyo?
wala, as in nakapila lang kami, dala-dala namin. Kaya nga hindi ko siya magalaw. Pero pagka sa sa sinulog, sa ati-atihan, no, yung Oo. dinagyang, yung Oo, binabanggit ni bakit? sister, sinasayaw Oo. talaga siya, talagang Kaya ano, nga. yeah, yung kalibo kasi at saka dinagyang, 'di ba, parang gano'n ang action. Pero may napanood din akong isang parang babae na taga Cebu. She was teaching how it is na parang isasayaw mo yung Santo Niño. Very, ano ba yun? Gracefully. Ha? Gracefully, Father. Graceful. Oo, parang niyang Mm. kinakares, tapos parang siyang Mm. nagaganyan. Yun daw ang tamang handling. Tama ba, sister? Sige, sister. Sister, baka alam ni Ay, sister. Father, according to history, no, when Sabi ko alam ni sister. nung Ayan, sige. si Queen Juana, tinanggap niya yung Santo Niño, it was given to her as a gift, no? Mhm. After nung baptism nila, yun yung regalo sa kanya ni si Magellan, Jella, no? no? Mhm. So, and because of her joy, napasayaw siya sa kasayahan niya, napasayaw siya. Together with other mga constituents nila, no? Yung mga tauhan nila, ganyan. So, it's a form, a dance is a form, a dance which is a form of prayer with joy. Tapos, ang nagnilay tayo regarding sa presentation of the Lord at the temple sa Candelaria, kung saan nag-discuss tayo tungkol sa kandila. Ito ay paalala na si Jesus ang liwanag sa lahat ng panahon. So, inaalala natin yun nga, the presentation of the Lord, di ba? Yung sa Candelaria, napaka-unique kasi dun yung National Shrine of Our Lady of Candles. And yung kanyang buong pangalan ay, kung hindi ako nagkakamali, parang Nuestra Señora de la Purificación y Candelaria. No? So, parang pinagsama nila yung combination ng purification of the Lord, no, at saka yung kay Mary, diba? I don't know, sorry, purification of Mary, rather, presentation of the and then Lord. presentation of the Lord, yun. So parang pinagsama na yung dalawa. And I think it traces back to the real celebration naman nung ano na yan, ng kapistahan. No? Pero yun nga, yung nabanggit ni Achilles, naalala ko lang, ginagawa talaga yon, no? Yung perdon. Actually, Ano yung perdon? Para saan yung perdon? yung perdon, yun yung parang special candle na pinoproduce dyan sa haro. And then, iba-ibang kulay yan. No? Kaya malalaman mo kung latest yung kandilang nakuha mo. Kasi iibahin nila yung kulay every year. Halimbawa, nung nakaraan, kulay green. No, tapos sumunod, naging kulay sky blue. Ngayon, hindi ko alam. Mamaya tanongin natin Iba-iba sa pala. Achilles. So, you will know kung ano siya, kung last year pa ng kandila o latest. So, yung mga tao, syempre, gusto nila yung latest. O, tapos yun yung gagamitin nila the whole year. May ano yan, mayroong belief sila, no? Kapag meron silang special prayer na kailangang dasalin, they use that candle. Or kapag ka may sakuna, kapag ka may bagyo, o kaya mayroong mga kidlat-kidlat na yan. No? So, sinisindihan nila yung perdon, invoking the intercession of the Blessed Mother. May kinalaman ba kasi ang perdon sa Spanish is sorry, no? Meron bang kinalaman yan sa penance, parang gano'n na humihingi sila ng awa sa Panginoon? Ganun ba yun? Yeah, probably, no? Kasi katulad nun, kung napakahirap nung sitwasyon mo, parang you're asking for forgiveness. Kasi katulad nung sinabi ko, kung kumikidlat-kidlat na. Tsaka siguro dahil brown out, di ba? Magsindi ka ng kandila. Pero a deeper meaning is, yun nga, yung parang amidst the darkness, no? Ito yung ilaw na sumisimbolo sa ating Panginoon, and your prayer goes with it. No? At bago matapos ang February, pinag-usapan naman natin noong episode 30 ang katapatan at sakripisyo sa pag-ibig. Grabe talaga yung linya na love is not just emotion. Love is self-giving. Kamusta naman ang inyong Valentine's, father and sister? Alam mo sa pag sinabi sa atin, sister, di ba? Pag pare sa mga madre, ano ba naman ang pag-ibig? Wala naman kayong mga esposo, wala naman kayong mga asawa. Malalamig ba ang Valentine's Day, sister? Sa akin, Father, very meaningful. Kasi nag-bake ako. Wow. Nag-bake Wow. kami during the foundation. Tapos yung kinita namin, nagpakain kami ng about 150 people, street dwellers. So,
umikot kami sa dito, Sampaloc, yan, Tayuman, Santa Cruz. So yung mga nakikita namin doon sa kalye na mga homeless, Mhm. so yun binigyan namin ng pagkain. So we share our love to our less fortunate brothers and So sisters. hindi lang pala ang pag-ibig doon sa Valentine's Day na nagbibigay ng ng rosas, Bulaklak, tsokolate. Yes. So very para sa akin very Oo nga, meaningful. ano. Kasi nag-bake, Oo. luto Kayo, kami. sister, nag-bake? Ako nag-bake, Wow. tapos nagluto kami ng mani. Tamang-tama foundation day dun sa Dominican School. So kinausap ko yung aming directress kung pwedeng magtinda. So nagtinda kami. Our whole community is involved kasi yung another sister namin, Sister Rosa, mga turon, mga ano ba yung sa kanya, lumpia, kasi foundation day. So yung proceeds namin ay yun para ipakain namin sa Kumbaga talagang parang lahat ng community naging na-involve, hindi lang kayo bumili kundi kayo mismo gumawa. gumawa. Kasi sabi nila work of love, di ba? Yeah. When you are cooking or even baking, kapag may pagmamahal dyan, sumasarap. Tama ba, sister? Sabi nila totoo yun. Kasi when you put your heart to Mhm. something that you are doing, so I think pwede, no? Posible, no? Na, Mhm. kasi kung masaya kang ginagawa yon, you have the good intention, so concentrated ka dun sa ginagawa mo kasi you have a purpose, then I think it will come out masarap, no? Parang daw yung kunwari nagluluto ka rin ganun din daw kapag sumasarap daw yung pagluluto mo, pag talagang yung puso mo binibigay mo. Kaya pag nagluluto sila, kailangan masaya. Yeah. Kasi pag galit ka daw, totoo yun, pag galit ka Mm-mm. daw, makikita dun sa paraan ng pagluto at malalasahan mo rin. Ang atin pong unang reflective questions for our listeners na maaari ninyong tahimik na pagnilayan sa inyong kung saan man kayo nandoon. Ano ang isa sa mga sakripisyo mo ngayong 2025 na naging daan upang lalo kayong magmahal? Dumako na tayo sa ikalawang yugto. Ito naman po yung kwento ng Kwaresma. Pumasok tayo sa Kwaresma sa episode noong March 3. Ito ay tungkol sa Ash Wednesday. And we underscore that Ash Wednesday, Lenten season, a time of reflection, repentance, and charity. Oo nga, oo nga. Ano nga ba bakit nga, Father, ito tanong ko sa iyo. Itong Ash Wednesday ba, is it an obligation for us Catholics to attend Mass? Or pwede na lang yung maglalagay ng abo? Ako sa palagay ko, siya, obligatory siya, no? In as much as it's the start of the Lenten season, no? Pero syempre, katulad din ng fasting, no? Kung minsan, syempre, may mga exemption, no? Kung talagang hindi ka makapunta. No, sabi nga ni sister, kasi unang-una Wednesday kasi siya. Tapos hindi naman siya declared na holiday. So yung iba hindi talaga nakakapagsimba dahil nagtatrabaho. No? Pero nakakatuwa din kasi yung mga kababayan natin, they find time, no, before they go to work or even after. No, kaya nga nun sa parokya na alala ko dati, nung gabi, ang dami pa rin. Kahit nagsa-Sunday Mass schedule ka, ang dami pa din. And then sabi ko nga dun sa sakristan, sige, paantayin mo yung mga wala pang abo and then we just do a liturgy of imposition of ash outside the Mass, parang ganon. Para at least maano pa rin nila na nalagyan sila ng abo at the same time yung meaning, no, nung ginagawa nandun pa din. I-clarify lang natin, Father. Pag ba nawala, kunwari naglagay ng abo nung umaga, nawala. Kasi naghilamos o gano'n. Naligo. Effective pa ba yun? Na ano niya? Oo, na Kailangan pa ba siyang maglagay ulit ng or ano ba yun? pinawisan. Pwede ba yun? Or kailangan maglagay siya ulit? Oo. Yung mga listeners natin nagtatanong din. Talaga ba? Akala ko tanong mo lang yun. Hindi, baka lang, baka. Baka Well, syempre practically hindi na, no? Kasi syempre babalik ka pa para maglagay. Kumbaga, yung mismong thought, no, na gusto mong magbago, humingi ng tawad, yun naman yung meaning nung abo.
Then came the episode on kabanalan sa pang-araw-araw noong March 17. Ito yung practical holiness kahit busy. Ang ganda po ng mensahe na to dahil holiness is possible in small daily steps. So, Yes. nating sabihin ang ating basic vocation or calling is maging banal. Oo, kasi yun naman We ang are called to holiness. Oo, hindi lang doon sa mga taong simbahan na nagsisimba, nagro-rosaryo, yung mga taong nagpe-prepare ng altar o naghahanda sa altar, pero tayong lahat mga kalakbay, mga nakikinig din sa atin. Kahit na tayo ay sabihin natin, ordinaryong housewife lang ako, o kaya nagkakarpintero ko, no? O kaya mangingisda lang ako, ay hindi ko concern na maging banal. Pero ang sabi ng ating Panginoon, ay tayong lahat ay tinawag maging banal. Father Paul. Siguro naiisip ko dyan, kung minsan kasi agad-agad na pumapasok sa mga tao. Para may dichotomy, di ba? Yung parang banal ka lang pag pumapasok ka sa simbahan. Kaya nga, makikita natin yung mga nagvo-volunteer maging lector, maging choir. Nung nasa parish, naalala ko yan eh. Pag nire-request nila yung mga tao, "Uy, sumali ka sa amin, mag-serve ka rin sa simbahan." Ang sasagot ka agad ng tao, "Ay, ayoko, para lang sa mga banal yan." Di ba? Parang mayroong space lang, no? Or mayroong border na kung minsan hindi maganda kasi paglabas mo ng simbahan, ibig bang sabihin no, nawawala na yung kabanalan mo, di ba? Kaya nga kung minsan yun yung nagiging puna no, sa mga taong simbahan. Sabi, naku, nagbabanal-banalan lang yan sa loob. Pero pag lumabas, chismosa naman. Pag lumabas, pala inom. Pag lumabas, sugarol. Di ba? So, siguro more of ang challenge sa atin ngayon, paano nating mai-integrate? Kumbaga, hindi lang itong kabanalan ay sa simbahan o hindi lang ang kabanalan ay pag nagdarasal. Ang kabanalan no, sa buong buhay natin. In fact, lalo pa kapag walang nakakakita. Di ba? Kaya nga, ang ganda-ganda nung yun, kahapon sa homily nga natin sa Transfiguration, di ba? Napakaganda na ipaalala sa atin yung goal natin. Kasi baka naman after 2 weeks, di ba? Nung nag-Ash Wednesday, ang sipag-sipag pa nating mag-fasting, abstinence, no, confession. After some days, biglang panghihinaan ka na ng loob, natukso ka. No, hindi sasabihin mo na kagad, ay, ang hirap pala, no? Ang hirap magpakabanal. At ang isa pa sa mga pinaka-touching this year ay yung episode 34, yung mga kababaihan ng Kwaresma noong April 7. Kasama natin doon si Brother Andre at Brother Anton Carabello. They discussed about the women of Lent, si Maria, si Veronica, at the women at the tomb. Sila ang mukha ng tapang, awa, at pag-asa. Kasi kung minsan pagdating sa pagkakasulat sa Biblia, syempre puro mga kalalakihan, no? Pero hindi natin may pagkakaila yung kahalagahan, no, o role ng kababaihan, hindi lang sa Kwaresma kundi sa simbahan natin even until now. Kasi in addition to that, dahil nga yung bakit yung mga kababaihan ang nandun sa Kwaresma. Kasi yung mga lalaki, sila yung huhulihin. Yung mga babae, no, hindi nila hinuhuli. Kaya yung mga babae, malakas ang loob nila na lumabas. Yun yun. Maganda advantage pala yun, no? Kaya pala sila yung mga nasa labas. Yan, no, magandang punto. Nabanggit lang ni Father Coronel, ayan, no, bilang dagdag doon sa punto, no, na kung saan yung mga kababaihan ay may role sa simbahan, no. Sa ngayon daw, sabi niya, itinalaga ni Pope Francis si Sister Simona Brambilla, isang madre na ipinanganak sa Italia mula sa mga Consolata Missionary bilang prefect of the Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang babae ang magtataglay ng isang posisyong pamumuno sa isang malaking opisina ng Vatican. So, I think even with the synod and synodality, makikita natin doon na more and more, hindi lang mga kababaihan, bagkus mga ibang sektor din ng lipunan. I-relate ko dun sa sinabi ni Kuya Pao na yung mga babae, dahil sa kalakasan nila, kaya nilang maging tahimik or to put all these things in her heart, parang ang mahal na ina. So with that, I could actually give 2 keywords. Number 1 is kahinahunan, yung pagiging mahinahon ng mga babae.
on how they can be able, yun nga, to stay calm in the midst of all pains and sorrows. Actually, to highlight pa rin on the idea of the women in the Passion, most images are depicted, lalo na sa Dolorosa, as calmed sadness. Hindi siya yung parang yung hysterical na iyak ang itsura ng mga sorrowful mother, pero yung talagang makita mong payapa, na kahit umiiyak parang payapang-payapa yung mukha. So, bakit kaya sila mahinahon? Probably because of the next K word, which is kapahingahan. Like in the gospel account in Luke, kung saan pinagalitan ni Marta si Maria na nakikinig kay Jesus, siguro dapat maging tulad tayo ng mga kababaihan na hanapin ang kapahingahan kay Jesus. Because once we find our rest in Jesus, then probably we can be able to stay calm in the midst of all of the trials of this life, in the midst of all the sorrows and the daggers that we shall be encountering. So two words, kahinahunan and kapahingahan. Yan, thank you very much, Anton. Now, kay Andre naman. Yeah. So siguro in relation po sa sinabi po ni Kuya Paolo and ni Anton, the word that I would na sana baunin ng mga kalakbay po natin ay katatagan. Katatagan na pinakita na pinakita ng mga kababaihang ito lalo na sa panahong kailangan sila ni Kristo. Sa igtong ito ang ating reflection, ang ating question sa ating reflection ay, sino ang mga babae sa buhay mo ngayong 2025 na naging tanda ng pag-asa? Dumako po tayo sa ikatlong yugto na tatawagin nating kabanalan, kasaysayan at ang simbahan. Isa sa hindi makakalimutang bahagi ng 2025 ay ang pagpanaw ni Pope Francis. Kaya pinag-usapan po yung kabanalan ng buhay ni Papa Francisco. Ang ganda po ng mga sharing mula sa Vatican. Ang payo ni Pope Francis sa atin, go to the peripheries. Parang mission statement po ng buhay Kristiyano. At saka yung last niya na public appearance, di ba? Nung Easter Sunday lang yon na lumabas pa siya no, para i-bless yung mga tao na although yun nga limited na yung kanyang breathing, no, makikita mo na medyo nahihirapan na siya, tapos binabasa na lang nung assistant yung mga gusto niya sabihin, pero yung presence niya, no, at makikita mo dun sa mga tao yung it's really a big thing, no, na lumabas siya at makita. May sumunod pang napakahalagang episode, yung episode 36 on conclave nung May 5. Kasama natin doon si Father Greg Gaston at talagang nag-explain po siya ng solemn process ng pagpili sa susunod na Santo Papa. Oo, sa totoo lang po, napaka-exciting, no? Kasi nga, ngayon ay Jubilee year, tapos yung paghalal ng bagong Santo Papa, ng ating mga cardinal, hindi ito para lang sa simbahan. No? I think ito ay napakalaking impact sa buong mundo. Kaya pagdasal talaga natin, 133 cardinals, silang pipili kung sino magiging leader ng 1.4 billion na mga tao. At lahat ng ginagawa na service ng simbahan para sa lahat ng tao, hindi lang para sa atin. No? Kaya lahat tayo ay, kumbaga, patuloy natin ang mission ni Pope Francis. Ibig sabihin, mission ng lahat ng Santo Papa, anong mission nila? Ipatuloy ang mensahe ng ating Panginoon, pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, sa lahat yan, love, joy, peace, justice, lahat yan ay mission ng Santo Papa at mission ng bawat isa sa atin. Kaya pag ginagawa din natin ito, tayong instruments ng Panginoon, tayo ay collaborators ni Jesus, collaborators din ng ating Santo Papa, kasi yan naman talaga ang gusto ng Panginoon. Pagdasal din natin na dumami pa yung mga parian, mga magkaroon din ng vocation, at yung mga madre, dumami din. And then God calls in His time kasi kahit kailan, iba bata pa, iba college, iba after college, tinatawag ng Panginoon. Just be open at pagdasal natin. Pray for more vocations. Tapos, nung episode 37, nung May 19, tayo naman ay
nagnilay upang kilalanin ang bagong Papa si Pope Leo XIV. Ang kanya pong motto, In Ilo Uno Unam, in the one we are one. A message of unity na kailangan po natin mga kalakbay sa mga panahong ito. And then, katulad ng iba, lalo na nung na-elect si Pope Leo the 14th, na alam nating siya ay naging prior general dati ng Agustinians, marami yung mga nag-post ng pictures, no? Nakasama nila si Pope nung dumalaw siya ng Pilipinas. No, kasi nga prior general siya ng mga Agustinians. So isa sa mga nag-post ng picture ay si Sir, no? Kaya nagkaroon tayo ng idea, no, na imbitahan siya at malaman natin ano ba yung impression niya kay Pope, no? At saka noong prior general nila siya, at paano ba yung kanyang ugali, kung paano yung kanyang outlook, no, sa buhay, no? Ng araw po, fathers, sister, at sa mga kalakbay. Ako po ay si Brian Albia. Pero mas kilala po ako sa nickname ko, Sir Chubby, na nagsimula po yung sa seminaryo. So, ako po ay dating Agustino from the province of the Most Holy Name of Jesus. Ang base po niya, ang house is in San Agustin, sa Intramuros po. So, I was an Agustinian. I entered the order last 2008 and I left the order during 2014. So, nung time na po yon, ang prior general po namin was Father Robert Prevost, now Pope Leo the 14th. And the first time na na-meet ko po siya, binigyan na kami ng orientation ng master, nung postulant po ako nun. Binigyan na kami ng orientation na, yun nga, si Prior General, isa sa mga pinakabatang naging Prior General ng Order. He's an American from Chicago. Tapos graduated from Villanova University and also became a Prior Provincial of that province. The first time na nung dumating po siya sa Intramuros noon, kung saan ako naandun, is yung mga kaklase ko nagchichismisan kami. Kasi nung unang tingin namin, sabi niya, parang kamukha niya si John Paul II. So I think he stands up around 5'9" or 5'10". So meron siyang aura na very pleasing, tapos gusto mo siyang lapitan, pero meron din siyang aura na magdadalawang isip ka. Kasi una, meron siyang aura na may pagka-mysterious na parang binabalot din siya ng kabanalan. Hindi ko alam kung yun ba talaga ang natural sa isang prior general. So, that was the first impression that I had na mabuting tao, may kabanalan. But when he spoke to us, kumbaga, he means business. So strict, so expected from a canon lawyer. So, kumbaga, kung ano, dun lang. And at the same time, yung nasabi kanina ni Father Paul, he knows how to listen. He gives time for everyone na member ng community and he listens. Ang ikaapat na yugto na ating babalikan ay tungkol sa simbahan at makabagong hamon. 2025 also invited us to look at modern challenges. Kasama dyan ang episode na noong June 2, yung AI at ang simbahan with Dean Geraldine Padua. Ang challenge po sa atin nito ay syempre bilang tao, dapat mas advanced po yung atin pong mas knowledge, matutunan, pag-aralan. Nako, brother din, baka meron pang ibang tanong. Yes.
Kasi po napag-usapan po natin yung the benefits no of both the human intelligence and then the artificial intelligence. Pero po bakit po nauuwi po sa yung abuse no? Kung sabihin natin yung abuso. Bakit po nauuwi po sa yung parang pag-misuse ng AI kung nagbibigay po ito ng benepisyo both sa tao and then of course sa AI itself po? Naniniwala po ako na dun po puwedeng makatulong yung pinangbulan po natin sa ating pamilya, yung values at siyempre po tulong po ng simbahan dahil naniniwala ako na wala naman pong ibang makakaintindi sa humanity, sa ating pong buong pagkatao kung wala po tayong guidance ng simbahan. Sinundin po yan ng Sacred Heart episode noong June 16, yung puso ni Jesus, tahanan ng awa at pag-ibig. Ang Eucharistia na nagpapalapit sa atin sa Diyos ay malaking bahagi ng debosyon sa Sacred Heart. Papaano ko po ba mahihikayat ang aking asawa at anak na magsimba? Ako, yung napaka-challenging niya. Napaka-challenging na maghikayat, no, magsimba. In fact, no, yung ibang tao nga, lalo na after pandemic, no, nagsettle na sila sa online mass. No? Pero yun nga, ang gusto natin, ang ini-encourage pa rin natin is to join no, yung on-site. No? Kasi kapag ikaw po ay nagsimba, you do not just listen to the word, but you also are united with the church. Di ba? Kasama natin yung ibang tao at syempre, nakakatanggap tayo ng real presence no, sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. And then, yung online evangelization nung July 7. Naalala pa ba ninyo? Ang dami pong mga course on evangelization through reels, shorts, and content creation. Sobra po ako natutuwa sa digital evangelization. Nakikita po natin na relatable po ang ating mga teachings ng simbahan Katoliko. Nakikita natin yung mga pari, nakikisabay sa mga trending na sayaw. Recently, kung naalala niyo po, yung may isang madre na nag-trending rin sa pagbi-beatbox na ini-encourage niya ang mga kabataan na sumali sa kanilang advocacies at saka sumali sa simbahang Katoliko. Nakikita rin po natin na sa digital evangelization, gumagamit na rin po sila ng AI. Kung napapanood nyo po yung mga videos ni Moses, ni Mary, na kunwari nagpa-vlog sila doon sa mga panahon na kinikwento sa Biblia, nakakatuwa po itong makita. Mas lalo na nakaka-relate po ang mga kabataan dito. Pero uulitin at i-echo ko lang po yung sinabi ni Ate Sel na bilang isang kabataan din po in the receiving end. Kailangan din po mag-ingat both ng kabataan at ng mga manunood at also ng mga gumagamit nito. Ang atin pong reflection para po dito ay anong bagong daan ang binuksan ni Lord para dalhin mo ang liwanag niya noong 2025? Ang ikalimang yugto ay tungkol sa kasaysayan at ng pananampalataya. We spent mid-year diving into the spiritual roots of the church, yung ating episode 41 tungkol sa binyag. Yung ating episode 42 tungkol kay Santo Domingo, liwanag ng simbahan. Tapos, kinilala din natin yung ating mga hosts, kung naalala nyo pa. Pinag-usapan din natin ang mga bagong mga canonized saints, Saint Pier Giorgio Frassati at Saint Carlo Acutis noong September 1. Nagkaroon din tayo ng special questions on faith noong September 15. Noong September 29, kasama natin si Father Winston Cabading at pinag-usapan natin ang angels and demons. Anointing of the Sixth naman ang pinag-usapan ng October 6 at nagnilay tayo tungkol sa undas noong October 20. Nalaman natin ang kabanalan ng buhay ni Caloring Franco noong November 3 at muntik na tayong maubusan ng oras. Actually, magkakaroon pa yata ng part 2 next season para sa Usapang Kay Kumpisal episode noong November 17.
tuloy ko lang, Father Paul, yung sinabi mo kanina. Father Paul, pwede ba natin binyagan yung mga aborted na mga babies? Ay, hindi na. No? Kasi basically, sacraments are for the living. So yan ang palaging, palaging dilema or ano ba, may na-experience ako dati, namatay naman, hindi pa sila nagpakasal. So ngayon sasabihin, Father, kasal mo kami. Basically, our concept really, sacraments are for the living. So, kahit yung kakamatay lang, diba? Hindi naman natin pwedeng bigyan anointing of the sick yun. Bibigyan lang natin blessing. Kaya yung, kaya yung story mo kanina, yung ikaw ay premature, no? Kailan mo na, ibinyagan mo na agad. Baka maging chanas. Bukid channel. Bukid channel. Sige, 1,000. It's a common experience sa hospital, di ba? Papatawag tayo bigla. And then mag-aanoin tayo kahit, I don't know, ikaw, Father Dex, di ba na... Konti lang. Isang drop lang. Sa ulo lang or... Sa ulo lang. Itatouch mo lang na gano'n. Tapos sasabihin mo na yung formula. Naranasan ko kasi naging director ako ng pastoral services at marami din ako nabinyagan ng mga bata na sila ay nasa tube pa pero delikado na yung buhay ng bata kaya binibinyagan na natin agad. So, with the permission din ng mga magulang. No? Father, si Juan Paulo, meron pa tayong mga tanong. Sige. Down na tayo sa last two question. No? Pero okay. Oo nga, 8 minutes na lang pala. 8 minutes na lang, bilis ng oras. Bilis. Kay Parish Priest uli, ang mga magulang ay, pwede po bang maging ninong o ninang ang isang taong hindi namang aktibong Katoliko o hindi kasal sa simbahan? Sila po yung magiging, hindi aktibong Katoliko? Hindi aktibong Katoliko po. Ang requirement lang naman po sa sponsor ay baptized Catholic. So, pwede pa rin po. Pero mas piliin nyo na lang sana ay yung makakapag-guide sa inyo. Bakit ba kailangan na yung gano'n? Kasi po yung pagiging sponsor ay may obligation din sila to teach, to guide, yung mga bata. Sila, hindi lang po magbibigay ng pakimkim. Hindi. But to teach them and guide them para sa ating buhay Katoliko. Para kasi sila yung pangalawang magulang. Sila yung magbibigay ng kumbaga direksyon kahit wala yung magulang. Sila yung magbibigay ng direksyon. Spiritual na direksyon doon sa kaya kasama doon sa ritual, no? Yung mga godparents, yung mga ninong at tina, meron silang responsibilidad doon sa bata. Hindi lang pagbibigay ng pakimkim na pera, kundi yung spiritual na direction. Kasi yung pangalan ni Saint Dominic, kinuha doon kay Santo Domingo de Silos. Ipinangalan ng kanyang ina kay Saint Dominic de Silos. Nagmula doon ang pangalan. Pero ano bang ibig sabihin nun, sister? Ano yung simbolismo nung aso na iyon? Kasi kapag nakikita natin si Santo Domingo, hindi maaaring mawala yung aso. Oo. Ang ibig sabihin kasi yung sa pangalan Dominican. Kane. So ibig sabihin nun, the watchdog of the Lord. So in a way, masasabi na talagang yung pangalan ni Santo Domingo ay he was really true to his name. Kasi naging masabi natin na talagang alagad siya ng Diyos na nagbabantay para magbigay, o hindi lang pagbabantay, kundi pagbibigay liwanag sa mundo. Yun ang ibig sabihin kasi may mundo siyang, di ba, ginagalawan yung aso tapos meron siyang torch na may ilaw. So parang siya yung ilaw, no? Parang the word on fire, parang gano'n. He will enlighten the world with fire. By his preaching, yung di ba parang katulad ng aso na kumakahol. So yung mga salitang binibitawan niya ay magbibigay ng liwanag sa buong mundo. Sa episode na ito, magpapakilala tayo mga hosts, tayong 4, no? Sa ating mga listeners. Kumbaga, tayo ngayon ang guest at host at the same time sa ating radio show at the same time, no? Ayan. So, unang-una sa unang bahagi ng ating raw and unfiltered, yan. Ang unang tanong ay sasagutin po natin sa pamamagitan ng, ito maganda to, no? Pagbibigay ng isang ulam, no? O kahit anong pagkain na naiisip natin, o kaya inumin, no? At sabihin natin kung bakit, no? Kunwari, ang tanong sa atin ay, kumusta ka na sa sandaling ito? Kunwari,
Hindi kahapon, hindi bukas, ngayon, yung sandaling ito. Hindi kanina. Kundi, kumusta ka sa sandaling ito? Siguro, magbigay tayo ng halimbawa. Kunwari, sinigang ako ngayon. Bakit? Dahil sabaw. Parang gano'n. Ano? O kaya ginisang ampalaya dahil bitter sa mga nangyayari sa mga panahon. O, ayan. Siguro, sino magsisimula? Siguro si Pao siguro magsimula. Ano? Si Pao, ikaw daw nung ulam ka. Sige po. Nung ulam ka, nung inumin ka. Naiisip ko, cake ako ngayong araw na ito. Wow. No? Wow. Hindi man ako yung main course, pero nag-aantay lang ako na magbahagi. No? Kasi I can give flavor. No? Wow. Another flavor. So, gano'n Isa siya sa- kakahimik. Oo, at saka sa isa sa mga usual talagang ginagawa niya dahil nakita natin ordinary katulad natin. Gustong-gusto niyang umaakyat sa bundok. Kaya nga siya verso lalto. Kaya siya nakilala sa verso lalto. Ibig sabihin, towards the heights. Nag-hiking lagi siya. Na gusto niya umaakyat sa mga bundok para makita din niya yung parang yung peace of mind because the Lord resides on the heights. So parang sinasabi din dito na kaya nga naging patron siya ng mga senior high school, huwag kang matakot na umakyat sa langit. Huwag kang matakot na umakyat dahil naroroon ng Panginoon. Huwag kang matakot na umakyat dahil kasama mo ang Panginoon. Yun ang sinasabi lagi ni Pier Giorgio Frassati. Meron pa Kasi kayong nga, idadagdag? kasi nga Father, bakit siya yung parang pwede nating sabihin modelo ng mga kabataan? Kasi usually mga kabataan, pag sinabi na banal, ito yung laging nasa simbahan, nagdadasal, ganyan, yung hindi nagagawin yung mga ordinaryong bagay o siguro panay sakripisyo. Pero model siya ng kabataan kasi very ordinary yung life niya in the sense na nag-aaral siya, nakikipagbarkada siya, no? Nag-outing sila, mamumundok sila, pero in yet, pwede pala yung ordinary things na ginagawa natin ay pwede parang maging daan din ng pagiging banal. So, paano ba natin mauunawaan ang plano ng Diyos para sa atin? Well, Father Dex, Father Paul at sa ating po mga kalakbay, no? So ang plano ng Diyos, no, ay unti-unting nahahayag o nalalaman natin, no, sa pamamagitan number 1 ng dasal, no. So sabi nga nila, prayer is the key. So importante po sa buhay nating mga Kristiyano, mga Katoliko ang dasal. And then po aside po from prayer, we need also to read the Bible, no? So ang banal na kasulatan kasi doon din natin makikita yung mga kasagutan no? So mga questions natin na paminsan-minsan hindi nasasagot noon ng dasal. So when we sometimes read the Bible, so we can get answers from it. And then syempre yung mga pangyayari sa buhay, no? Yung mga faith life experiences natin, kahit yung mga simpleng karanasan natin, no? Sometimes it gives lessons to us. So ang pagiging bukas no sa kalooban ng Diyos at sa pagninilay natin sa mga palatandaan ng panahon ay nakakatulong. And then sabi nga no sa Bible, particularly no sa aklat no ni Propeta Jeremias, sabi po ng doon sa Bible, alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Plano para sa iyong ikabubuti. So there's an assurance that God is really having this plan for us. And that is what we call divine plan, or in a context of theology, that is what we call divine providence. Bago po tayo magtanong po kung ano po yung anghel, no? Pag sinabi po ba nating anghel, kasi nung bata tayo, nagdadasal po tayo sa anghel, yan po ba yung makikita namin pag nakita namin ang anghel? Ganyan po ba sila? Itong mga nakikita natin sa likod, kailangan ba may ang picture kasi natin, ang anghel may pakpak, may halo. Mukhang tao talaga. Kasi dito, kasi nakikita ko nga dati, nakaputi sila. Ito talagang sila. Maskulado. At saka, parang warrior. Soldier. Warrior eh. Ganun po ba sila, Father? Hindi, kasi spiritual being sila. Alam mo naman, sa banal na kasulatan, kailangan mong maintindihan kung yung sinasabi sa atin ay literal or figurative, no? So, dahil wala tayong concept ng person na hindi mukhang tao, kaya kailangan, pag ipinakita sila sa atin, mukha silang tao. Otherwise, hindi natin alam kung ano talaga magiging itsura nila, di ba?
So may mga portions ng Bible na dinidescribe yung mga anghel na may pakpak. Katulad in the book of Ezekiel, meron. Pero in the book of the Gospels, halimbawa, nung nagpakita ang Anghel Gabriel sa mahal na birhen o kay Zechariah, wala namang binanggit na pakpak eh. So kaya itong mga figures na to is just our way to portray. So pwedeng wala, pwedeng meron. Oo, pwedeng wala, pwedeng meron. At siyempre meron sa scriptures na sinasabi na warrior sila, kaya nakadamit warrior. Pero ganyan ba talaga yung itsura ng warrior? Maaring iba, di ba? Kasi bawat panahon, ibang itsura ng mga warriors. Parang naaano nila na, ito yung last right na binibigay sa tao. Extreme option. Dapat kagad sila. Pero may pinanggagalingan din naman yun, extreme unction na yun, di ba? Sister, ano nga ba itong extreme unction na yun? Kasi nga extreme unction, di ba? Ibig sabihin nun parang wala na siyang Yun ang wala na pinakadulo ng lunas. buhay niya. Parang yun na yung end of life. Kaya nga extreme. Kaya nga ang simbahan, binago niya yung pangalan. No? Na itong sakramentong ito ay hindi lamang para dun sa malapit ng mamatay, pero dun sa mga may sakit, yung mga ooperahan, no? Kasi nagbibigay din to ng lakas eh. No? Physically, in fact, I remember may mga sisters kami na dying na, tapos bibigyan ng last sacrament, ito nga, yung anointing of the sick. Aba, lumalakas. So may physical effect din itong anointing of the sick. Pero kasi dati, sister, yung mga panahon, siguro pre-Vatican, ang tawag dyan yung sa Holy Communion is viaticum. Viaticum. Father Paul, alam mo yung viaticum? Oo, actually another rin yan, no? Siguro isa rin yan sa parang yung notion din natin. Kasi pabaong pagkain. Yan yung literal na term ng viaticum, pabaong pagkain para sa mga Via, yung way, di ba? Yung way. Mag-journey. Mag-journey. Even that, kuminsan, merong ganong notion. No? Kaya nga, yun nga, napakaganda ng pagbabago. Dagdag ko lang kung hindi ako nagkakamali. Para kasing kaya siya last right, no? During that time, parang once mo lang din siyang matatanggap. No? Kaya nga, parang nire-reserve talaga siya sa bandang huli. No? Pero ngayon, binago yung konsepto niya, naging sacrament of healing. No, kasi nga it's possible na maka-recover, no, yung mga binibigyan ng anointing of the sick. At the same time you feel like you want to have it, no, pwede siyang ibigay for as long as it's a life and death situation. Of course, magkakaroon ka ng major operation, di ba? O di kaya naman, yung iba talagang may sakit lang tapos lalapit lang. Of course, siyempre yung pare, hindi mo nang pwede i-deny yung sacrament, di ba? So, kapag lumapit sa'yo, then you give the also. Yan. So, pero bakit yun. Pero bakit natin kailangan na magkaroon ng anointing of the sick? Bakit hindi na lang total pagpapatawad lang din naman? O di bakit hindi na lang yung sakramento ng kumpisal? At kung magbibigay din naman ng komunyon, di magmisa na lang tayo. Pero bakit kailangan pa natin ang anointing of the sick? Sino gusto sumagot? Father, una-una, sabi nga natin for the sick. Paano kung hindi kaya ng tao na, I mean to say na mangumpisal. So, binibigay ito, no, for forgiveness also, no, for healing, itong sacraments na ito. Sa atin kasi, sabi nga, di ba, yung kamatayan ay hindi wakas. Ito ay paglalakbay patungo sa tahanan ng Diyos. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi pagtawid. Ang mismong katagang pagpasok sa kabilang buhay ay nagpapahiwatig na may patutunguhan. So hindi ito ang katapusan, kundi sila ay naglalakbay pa rin. Kaya kumbaga ubalik siya sa isang lugar patungo sa isang lugar. No, katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, di ba? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, pupunta ako doon upang ihanda ang inyong matitirhan. Di ba? Kaya napaka-positive ng words na yan galing kay John 14:2-3. Di ba? Kapag nagmimisa sa patay, parang ina-anticipate mo na mayroon palang lugar na nakahanda para sa iyo. No, kaya nga hindi ganun kahirap ang umalis. No, kasi alam mong
pinaghahandaan yung pupuntahan mo. Di ba sa atin naman, ganun din, di ba? Excited tayong pumunta lalo na kung alam nating pinaghandaan yung ating pupuntahan. Ang ganda, Father, ang ganda nung yung salitang yon, ano, yung may nakalaan na lugar na inihahanda sa atin ng Panginoon. Ang ganda, di ba? Parang gives us hope na kahit na nahihirapan ako sa buhay na ito, ay may nakalaang lugar, no, na inihanda sa akin ng Diyos Ama. Ang style ni Caloring, pag nagtuturo yan, ay Friday afternoon as testified by the former students. Buhay pa yung mga estudyante niya, grade 3, grade 4, no, mga senior citizens na ngayon. No? Ang style ni Caloring, Friday afternoon, tatambay yan sa gate ng public school dito sa Taguig. And then, isa-isa, pag milalabas na, dismissal, isa-isa siyang mag-a-ambush ng bata. Oy, babalik ka bukas, Sabado, ha? 9 o'clock ng umaga. Diyan sa ilalim ng puno. And then sila yung bumalik. And then nandun si Caloring, mga 10 lang sila. And then every Saturday, paulit-ulit ang tinuturo ni Caloring. Ama namin, Abagi Noong Maria, luwalhati. And then, palalalimin niya yon. Susunod na Sabado, meron ng yung Apostles' Creed, yung sumasampalataya. And then, parang alam ni Caloring yung pedagogy, no? Pag tinuro niya na lahat yan, sa kanya tatapusin na, ito yung rosaryo. Kabisado nyo na, so ito yung rosaryo. Parang alam ni Caloring nga yung pagtuturo ng pananampalataya. Pero yun ang tinuturo ni Caloring. And then eventually, mapupunta siya sa classroom. Pero sabi ko nga kanina, not as a full-time catechist, but still a volunteer. Bakit ba kailangan nating humingi ng tawad? Kasi di ba minsan iniisip natin, bakit ako ba ang may kasalanan yan? Is ikaw naman may kasalanan? O kaya, kasi bakit ka kailangan humingi ng pagpapatawad? Kasi ang key term dito, pagpapatawad eh. Minsan hindi naman tayo nagkasala. Minsan inaisip pa natin, iba nagkasala. Ikaw, brother din, bakit ba kailangan nating humingi ng tawad sa Diyos? Sa tao naman tayo nagkasala. Well, kailangan nating humingi ng kapatawaran kasi unang-una, bukod sa tayo nagkasala sa ating kapwa, nagkasala tayo sa Diyos. No? So yung kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. No? The sin separates us from God. And because tayo po ay humiwalay sa Diyos dahil nagkasala po tayo sa Kanya, so kailangan natin ng grasya na mahilom tayo at yung grasya na mapatawad tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal sa atin. And siguro kailangan din natin ng grasya na iyon para ma-restore yung friendship natin sa Diyos. Para ma-restore yung ating relasyon sa Diyos. At kapag tayo ay may relasyon sa Diyos, tayo ay nagiging banal. No? We grow in holiness, we become holy. Father, naalala ko tuloy yung iba, kung tayo ay naghahanda tayo pag may bisita, di ba? Naglilinis tayo ng bahay, naghahanda tayo ng pagkain, nagde-decorate tayo. Ganon din yung paghahanda na ginagawa natin itong Advent. No, ang ating inihanda is hindi yung external preparation, pero we prepare our heart. That's why it is also opportunity, usually sa Advent, hinihikayat na tayo na to go to confession, no, to pray, no, in order to prepare our heart so that we welcome Jesus who is coming to us. So, ang dami nating pinag-usapan tungkol sa kabanalan, pero ang mensahe, pare-pareho, holiness is possible, hope is possible, healing is possible. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ang buong Season 3 ng Usapang K sa Radyo Maria Philippines, isang malaking tema ang lumilitaw. Ang Diyos ay sumasa atin sa lahat ng panahon. Sa saya ng January, sa sakripisyo ng Lent, sa pagpanaw ng Santo Papa, sa pagdating ng bagong Santo Papa, sa hamon ng AI, sa inspirasyon ni Frasati, Acuti, Santo Domingo at Caloring, hanggang sa sakramento ng kumpisal at kapaskuhan, ang Diyos ay kasama natin. Kaya ang tanong natin ngayong year-end,
Ano ang pinakamalinaw na presensya ni Lord sa buhay mo nung nakaraang taon, 2025? Dumako na po tayo sa pagbibigay po ng keywords at ito yung mga panghuling pananalita. Siguro yung letter K ko ay kasaysayan ng ating mga puso. Ang bawat episode ay naging salamin ng sariling paglalakbay ng mga tagapakinig, mga kalakbay. Binibigyang diin po nito ang pag-asa, healing, conversion, devotion, sacrifice, at faith. Sa pagtatapos ng taon, naway patuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng lakas ng katawan, isipan at puso upang harapin ang mga susunod na mga yugto ng inyong buhay. At lahat ng ito ay exciting. Magkita-kita po muli tayo sa season opener ng season 4 sa 2026 ng Usapang K.